naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayong June 15, 2026, kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan natin mas nangangailangan. Nais ng Pangulo na mapabilis ang paglalakas ng anti-political dynasty law. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpatawag na ng special session sa Kongreso sa June 17, 2026. Bagong Senate Majority nagpahayag ng kahandaan. And they will also discuss, among others, some very important regional and international issues that both would consider important for the relationship. And again, I would go back to the impact of the Middle East on energy security and food security. So I think that would be the highlight of this meeting. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin magpupulong ukol sa food at energy security. Department of Energy umaasa sa magandang epekto ng US-Iran peace deal sa presyo at supply ng langis sa bansa. This investigation is now turned into a possible homicide investigation or casing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing na interview namin na kinakandak sa mga players. Dalawang basketball athlete ng Ateneo posibleng biktima ng hazing ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. CIDG muling magpapadala ng sapina sa mga training coach ng Ateneo de Manila University. We will not shield or protect anyone when we allow integrity to be compromised. With this, I also must inform everyone that the university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tapagan, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. Resignation ni na Coach Tab Baldwin at Team Manager Christopher Epo Quimpo tinanggap na ng Ateneo de Manila University. Investigasyon sa drowning incident tatapusin ng National Bureau of Investigation ngayong linggo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo Lagardan 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Nagpatawag na ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ito ng hindi matapos-tapos na power struggle sa Senado. Samantala, inihahanda na ng mga senador ang mga plano para sa gaganaping special session. Ito ang balita ni Jed Neresina. Marami tayong mga nakapending. Kailangan talagang ikaw magkaroon ng special session. Handa at buo ang suporta ng bagong Senate Majority o ang tinaguriang Gatchalian Bloc sa ipinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Miyerkules, June 17. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, natalakay na nila ito ng kanyang mga kasamahan dahil sa dami ng mga trabahong kailangang tapusin at aksyonan sa plenaryo. Sa ilalim ng Proclamation No. 1318 na inilabas ng Malacanang ngayong araw, nanawagan si PBBM ng isang special na session para sa agarang aksyon sa priority legislation na naglalayong palakasin ang panlipunang proteksyon. Nakasaad dito na hindi humihinto ang pangangailangan ng mamamayang Pilipino, kaya dapat patuloy na tumugod ang pamahalaan dito. Nararapat lang din na manatiling prioridad ng gobyerno ang kapakanan ng bawat mamamayan. Naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayong June 15, 2026,
kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan natin mas nangangailangan. Nais ng Pangulo na mapabilis ang pagmalangkas ng anti-political dynasty law. Para naman kay Senator Juan Miguel Mig Zubiri, kabilang sa mga agenda na dapat unahin ang usapin sa kalusugan, gayon din ang karagdagang pondo para sa edukasyon at tulong para sa mga Pilipinong nasa gitna ng krisis. Bukod sa mga panukalang batas, binigyang diin ni Senator Zubiri at Senator Tulfo na dapat ding maaksyonan ang mga nakabimbing kumpirmasyon sa Commission on Appointments o CA para sa mga posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Yun ang kailangan po natin ikang alamin, pero naintindihan ka lang pagkikiti ko po, umaga yan kasi sunod-sunod po yan sa hapon, meron pong tinatawag na yung CA, kailangan po i-convene yung CA. Samantala, inihahanda na rin ng Gatchalian Bloc ang kanilang magiging hakbang kaugnay ng posibleng galaw ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa araw ng sesyon. Umaasa ang grupo na formal nang matatapos ang iringan o agawan sa liderato ng Senado. Pinag-uusapan na ngayon ng senior leadership namin kung ano pang gagawin, kung I don't know, marami pong mangyayari, pero hopefully hindi na po siguro, baka sabihan na siya before the session na kaming tatlo na kami, parang ganun. Bababa na po yun, dahil yun po ang sabi niya, di ba ba, pag may 13 kayo, bababa na po kami, bababa na raw siya. Nang tanungin kung posible ba ang formal na balasahan sa posisyon sa mismong special session, Possible po yun, opo, possible, baka may mahimasmasan. bago pa man i-anunsyo ng Malacanang ang schedule ng special session, nagpahayag na ng kahandaan si Senator Joel Villanueva na dumalo rito upang gampanan ang kanyang tungkulin. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tuto pa rin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Wala pang pahayag ang Cayetano Bloc sa usapin ng special session. Umaasa ngayon ang new Senate majority na wala nang magiging drama o anumang pagkaantala ngayong darating na Miyerkules. Giit ng mga senador walang sapat na dahilan para hindi magtrabaho ang Senado para sa taong bayan. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa social media ni dating Congressman Mike Defensor na magkakaroon mano ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee bukas June 16. Bagay na agad namang pinabulaanan ni Senator Erwin Tulfo na siyang bagong chairperson ng komite. Nagbabalik si Jed Meresina. Ngayon ko lang po narinig yan. Hindi na po chairman ng Blue Ribbon si Senador Pia, ngayon din po si Senador Marcoleta. So, ano po ang otoridad nila para mag-conduct ng Blue Ribbon? Tinawanan na lang ni Senator Erwin Tulfo ang kumalat na impormasyon sa social media tungkol sa pagkakaroon muli ng Blue Ribbon Committee hearing ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa naturang post na ibinahagi ni dating Congressman Mike Defensor, inaanyayahan pa nito ang publiko na makiisa at suportahan ang pagdinig. Ayon kay Senator Tulfo na siyang itinalagang Blue Ribbon Chairperson ng new Senate Majority, unauthorized o walang pahintulot ang planong pagsasagawa ng hearing sa labas ng Senado. Sa isang opisyal na pahayag ng komite,
Binigyang diin ng senador na hindi pa hihintulutan na ang pangalan at integridad ng institusyon ay mabigyan ng maling interpretasyon o magamit sa mga walang pahintulot na paglalabas ng impormasyon. Dagdag ng senador, kung matutuloy ito bukas, magiging kagaya lang ito ng nakaraang pagtitipon ng Cayetano Block kaugnay ng flood control project issue. May tuturing lang umano itong isang ordinaryong press conference at hindi formal na pagdinig o lehitimong legislative inquiry. Ewan ko sa mga sinaunang panahon, mayroon pong mga Blue Ribbon hearing sa labas ng Senado. So, lumalabas po, parang nangyayari po ito dati na sila-sila lang po. Number one, wala pong darating na committee secretariat po doon para mag-record ng meeting. Palaisipan din sa senador ang paghingi ng suporta ni defensor sa publiko. Bakit niyo po kailangan na may support? Anong dahilan? Yun po yung sinasabi natin. Ano pang dahilan para panoorin siya panoorin yung hearing niya ngayon? Ayoko pong tawagin na Blue Ribbon hearing po yan. Pero yun po ba ang dahilan? Kaya humingi siya ng suporta para mapanood siya ng mga tao. Dahil dito, paniwala ni Senator Tulfo na layunin ng aktibidad na sirain ang reputasyon ng ilang individual. Siguro, destabilization, malinaw mo po sa sikat ng araw, nasisiraan na naman kung sino-sino. Sigurado ko, 99.9% damay na naman yung Pangulo, lahat na naman ng mga opisyal, yung mga hindi pa nabanggit, babanggitin na lang kung ano-ano binabanggit nila dyan. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Senator Pia Cayetano o si Senator Alan Peter Cayetano kung tuloy ba bukas ang sinasabing Senate Blue Ribbon hearing sa labas ng Senado. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Bureau of Corrections o Bucor na nasa New Bilibid Prison o NBP si retired Major General Jovito Palparan. Kasunod dito ng reklamo ng mga kaanak ng mga nawawalang mag-aral na inilipat umano ang dating opisyal sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Ito ang balita ni Dante Abento. Tapos kami kinalulungkot ng aking pamilya ang balita na si retired Jovito Palparan na siyang dumukot sa aming mga anak ay nailipat na. Dumulog kanina sa Korte Suprema ang mga kaanak ng tinaguriang desaparecidos. Ito ay upang utusan ng Bureau of Corrections o Bucor na ibigay ang eksaktong kinaroroonan ni retired Major General Jovito Palparan. Kasunod ito nang natanggap nilang impormasyon na inilipat umano si Palparan mula sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa papuntang Philippine Military Academy o PMA sa Baguio City. Kanino nagmula ang kautusan na siya ay mailipat? Sa PMA, kulungan ba yon? Pero kinumpirma ni Bucor Director General Gregorio Pio Catapang Jr. na nananatiling nakakulong sa NBP ang convicted na dating military official. Ito ay tugon sa manifestation na isinampa ni na Erlinda Cadapan at Concepcion Empeño sa korte. Sa reklamong isinumite sa Korte Suprema, nagpahayag ng pangamba ang mga complainant na baka inilipat na si Palparan sa ibang pasilidad at wala na sa Muntinlupa. Na dapat po sa maximum unit ng NBP, ikinulong po sa minimum at ngayon po nalalaman namin nang doon na daw po sa PMA. Yung nakuha namin yung records, it appears na yung mga notices na pinapadala ng Supreme Court na Palparan ay sa National Bilibid Prison ay bumabalik. Ang nakalagay sa written, si Palparan ay nasa Baguio na. Binigyan din sa busyon na si Palparan ay nahatulan sa kasong kidnapping at serious illegal detention at dapat na nagsisilbi ng kanyang sentensyang reclusion perpetua sa maximum security compound ng NBP. Ipinunto ng mga complainant ng Philippine Military Academy sa Baguio ay isang institusyong pangmilitar at hindi isang pasilidad na pinangangasiwaan ng Bucor. Mariing itinanggi ni Katapang ang mga claim na ito at tiniyak na patuloy na nagsisilbi ng kanyang sentensya ang retiradong general sa loob ng NBP. Binigyang din niya na ang anumang paglilipat ng mga bilanggo, lalo na ang mga high-profile na individual tulad ni Palparan, ay dapat sumunod sa mahigpit na mga protocol at nangangailangan ng wastong dokumentasyon. Ayon sa Bucor Chief, walang anumang record na nagpapatunay na inilipat si Palparan. Tiniyak ng kawanihan sa publiko at sa mga nagrereklamo na sila ay mananatiling transparent at responsable sa pangangalaga sa lahat ng mga bilanggo.
Samantala, wala pang tugon ang pamunuan ng PMA hinggil sa isyong ito. Nilinaw din ng Bucor na anumang pagbabago sa status ni Palparan ay ipapaalam at idadaan sa mga opisyal na channel upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng pamunuan ng Ateneo de Manila University na tinanggap na nila ang resignation ni na Ateneo Blue Eagles basketball team coach Thomas Anthony Baldwin at team manager Epo Kimpo. Samantala, plano naman ng National Bureau of Investigation na matapos na ngayong linggo ang investigasyon sa naturang drowning incident. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Benedict Samson. Live. Enter the prompt. Finally click Create. And your Benedict, kailan epektibo ang resignation ni na Coach Baldwin at Team Manager Epo Kimpo? Magandang hapon, Monica. Effective immediately. Ito yung naging tugon ni Ateneo de Manila University President Roberto Yap patungkol nga dito sa isinimiteng resignation letter ni na Coach Thomas Anthony Baldwin at ito ang team manager na si Christopher Epo Kimpo. Emosyonal na humarap sa press conference si Ateneo de Manila University President Roberto Yap. Dito niya inanunsyo na nagpasa na ng resignation letter sina Ateneo Blue Eagles basketball team coach Thomas Anthony Baldwin at ang team manager na si Christopher Epo Kimpo. Kasabay ng resignation, nagpabatid naman ng pasasalamat ang presidente ng universidad sa serbisyo ng dalawa sa Ateneo basketball program. We will not shield or protect anyone when we allow integrity to be compromised. With this, I also must inform everyone that the university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Baldwin, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. Nagbigay din ng mensahe ang pamunuan ng universidad, lalo na sa mga student-athlete at staff na apektado sa issue. We also know that you are grieving and in pain, compounded by the relentless misinformation, false discourse, and even dangerous threats directed at you. We will continue to support you through this difficult time and will always be committed to your safety and well-being, especially as you also recover from this tragedy. Kanina, sinagot din ng Ateneo ang ilang mga katanungan patungkol sa pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Aguirre. Dito nilinaw ni Yap na hindi nagkulang ang kanilang universidad, lalo na sa pakikipag-ugnayan sa mga naulilang pamilya. Masasabi ko lang na there was somebody from Ateneo who spoke to her on the very night it happened. We were the ones who arranged that they be picked up right away from Aurora and be brought back to Manila. In fact, by the evening of that day, there was already an ambulance that came and we arranged all of that. Humingi rin ng paumanhin ng pamunuan ng Ateneo dahil sa mga panahon ng kanilang pananahimik sa issue. The few public updates were not because we did not care for the bereaved families. We believe and continue to believe that public relations or institutional noise should not intrude upon a family's grief. We are truly sorry for not being quick at informing the public of the developments which has led to perceptions of inaction. Samantala, inihayag naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na plano nilang matapos ngayong linggo ang resulta ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawang Ateneo player.
Natapos na rin ng NBI ang autopsy sa labi ni Rene Baterbonia at Divine Adini. Wala pa tayong conclusion. We are still in the fact-finding. Tinitingnan pa natin kung saan talaga nanggaling at nagkulang. Of course, there are tourists na lumalabas. We will not say that we're going towards that direction, but we will go the direction where the evidence will lead us. Kung ano yung pananagutan dapat ng mga dapat managot at kung sino dapat yung mga managot. Dagdag pa ni Matibag, bukas ay ipinatatawag nila ang lahat ng mga sangkot kabilang na si Coach Tab Balbin. Hindi rin isinasantabi ng NBI ang mga lumabas na pahayag ng nagpakilalang asawa ni Coach Tab na si Eki Calogiru. We have to validate first kung siya talaga yun, what is the relationship. So, mahirap namang pagbasihan natin yung mga posting ng social media lang. No? We're not discounting it. We're not saying na hindi natin pakikinggan o tututukan. Kanina, no-show naman sa tanggapan ng Department of Labor and Employment si Coach Tab Balbin. Ipinatawag ng Labor Secretary ang Ateneo basketball coach upang suriin ang mga dokumento ng employment nito sa Pilipinas. Yung katatayuan ng kanyang alien employment permit. Merong kondisyones yun, validity date, expiration date that can be renewed, meron ding scope of work kung hanggang saan yung trabaho niya. Kanina, tanging alien certificate of registration lang ang naipakita ng abogado ni Baldwin at walang naipakitang alien employment permit. Preliminary lang ito. Siguro gusto nila ipakita na legal yung pagtigil dito. Pero siguro kung maunawaan ninyo, kung meron kang ACR, hindi ibig sabihin pwede ka na magtrabaho. Sa inisyo ng DOLE ay AEP. Yung para ka makapag-alien employment permit. Yan ang ating tinatanong. Kung nagkakaugnay nito ay may mga ilang tanong naman na hindi nasagot ang pamunuan ng Ateneo, lalo na nga yung mga makakaapekto sa isinasagawang investigasyon ng binuo nilang independent fact-finding team at No mic test. Magandang araw po mga politika. Ang ano kasi dyan, mga kapolitika, ha? No? Yung institution, yung university, Ateneo de Manila University, kung halimbawa patunayan na wala palang work permit yung coach, abay, maano yun, may epekto yun. Bakit? Kasi, syempre, dapat kumpleto sana sa permit. Ibig sabihin, coach na nga, di ba? Pero iba pa rin kung kumpleto yung permiso mo para magtrabaho kasi alien ka eh. Di ba? So, kung ganun pala, yung universidad pala ay pumapayag kahit na yung mga nagtatrabahong coach na foreigner ay wala palang permit to work, no? So, ang nag-i-issue pala nun, ayon sa nalaman natin, ay yung Department of Labor, no? And Employment. At yung, syempre, yung ano dyan, is yung secretary, yung kanina yung secretary, ako, kalimutan ko. Kilala ko yun, syempre, kasi kaya lang na, ano tayo. Yun nga ba yun? Ano lang natin. At ayon pa nga sa Ateneo ay noon pa man noong panahon ni Coach Norman Black ay may mga isinasagawa na silang training at nahinto lamang ito yung mga dumaan itong panahon ng pandemya. At sa muna ng ating update mula rito sa Quezon City, balik sa iyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Bigong magpakita ang 4 sa 5 training coach ng Ateneo de Manila University na pinadalhan ng sabina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Kaya naman muling magpapadala ng ikalawang sabina ang CIDG sa mga nabigong nagpakita ngayong araw. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We will be asking also if
have they considered these players are basketball players and not swimmers? And we will also be asking, out of the 7 training staff na kasama, swimmer ba sila? Unti-unti nang lumilinaw ang mga detalye sa nangyaring umano'y team building ng mga basketball player ng Ateneo de Manila University sa Aurora noong June 8. Base sa investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, June 7 ng umaga, nang umalis ng Maynila ang 22 players at 7 coaching staff ng Blue Eagles patungo sa isang resort sa Aurora Province sakay ng isang bus. Rene and Divine, who are both juniors, can be considered as juniors, were at the very back seat of the bus. So it is a Genesis bus which was contractual provided by the University Athletics Office of Ateneo de Manila. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, June 7, 3:40 ng hapon nang dumating ang mga ito sa Hermanos Leisure and Agri-Farm. Nagkaroon ng calisthenics activities ang grupo buong araw. 2:30 ng hapon kinabukasan, inutusan umano ang mga player na magtungo sa tabing dagat. Sinasabing pinaglakad ang mga ito 300 metro ang layo sa inuupahang resort. So ganun kalayo po, isolated na yung lugar, wala nang tao doon sa may after nitong resort na to. That is where the security guard, who is also the standby lifeguard, last saw them na malayo. Bunsod ng mga nakuhang impormasyon, nabuo sa CIDG ang posibilidad na may nangyaring hazing at biktima sina Rene Baterbonia at Divine Adili. This investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing interview namin na kinakandak sa mga players. Kaninang umaga, isa lamang sa 5 coaching staff at officers na pinadalhan ng sapina ng CIDG ang nagpakita sa kanilang tanggapan. Muli namang ipatatawag ng CIDG sa Biyernes, June 19 ang 4 na hindi nagpakita ngayong araw. We will going to issue another subpoena because right now we do not know the purpose of their representation sa mga the lawyers are not present during the time that the incident happened, so they do not have the personal knowledge para makapag-shed light po sila. Sakaling muling mabigo ang mga itong magpakita sa ikalawang pagkakataon, sinabi ng CIDG na maaari silang maharap sa contempt at kasong obstruction of justice. We will be re-issuing another subpoena to the team manager of Ateneo Blue Eagles, Christopher Quimpo, Tomas Anthony Balguin, head coach, Reynaldo Jacinto, Dean Castaño. I would like to elicit their appearance para mag-shed light in the interest of justice. Otherwise, we will be compelled to file separate cases for possibly violation of contempt or obstruction of justice. Kasama din sa inaasahan na magtutungo sa CIDG sa mga darating na araw ay ang mga miyembro ng Ateneo Blue Eagles basketball team na kasama sa Aurora. We have talked with the lawyers of the students and they requested that instead of tomorrow, their clients will, the 22 of them, will appear on Wednesday, which we give in. So we're expecting them to appear on Wednesday. Mayroon ding 3 dating players ng Ateneo na inaasahang magtutungo sa CIDG bukas bilang mga resource persons. Hindi rin umanuligtas sa investigasyon ang foundation na nangangasiwa at nagpopondo sa team. We learned also from the University Athletics Office that the Ateneo basketball team allegedly is autonomous and independently run by a foundation. The program planning and funding is being handled by a foundation which is Smart Communications. Si Baterbonia ay hindi pa naka-enroll sa Ateneo de Manila University.
Subalit sinabi ng CIDG na hindi ito basihan para makaligtas ang universidad sa investigasyon, lalo na't tinanggap nila ang dalawang players at nanatili ang mga ito sa dormitoryo ng eskwelahan ng ilang araw. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Papuntang Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggo para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Russia Commemorative Summit. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs ang magaganap na bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin. Ito balita ni Nel Maribuhok. What if you could turn almost any image into a fully detailed 3D model On the margins of the summit, the President will also hold a bilateral meeting with President Putin. Iba yung pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Russia. Ito ang sentro ng magiging pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin kapag nagkita sila sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Russia Commemorative Summit ngayong linggo. Ang naturang pagtitipon ay kaugnay na rin ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Dominic Xavier Imperial, kabilang ang seguridad sa pagkain at enerhiya sa tatalakay ng dalawang leader sa sidelines ng event sa June 17 hanggang 18. And they will also discuss, among others, some very important regional and international issues that both would consider important for the relationship. And again, I would go back to the impact of the Middle East on energy security and food security. So I think that would be the highlight of this meeting. Ukol sa energy security, maaaring pag-usapan ni Pangulong Marcos at President Putin ang supply ng langis at ang paggamit ng nuclear energy. In fact, if to even go beyond nuclear energy, even the civilian uses of nuclear energy might be some of the areas of discussions during this summit and also the bilateral meeting. Ayon sa DFA, mahalaga ang pulong na ito ng Pilipinas sa Russia para sa kooperasyon ng law enforcement agencies sa kanilang capacity building at training sa paglaban sa transnational crime at illegal na droga. Aabot sa 15,000 mga Pilipino ang nagtatrabaho sa kasalukuyan sa Russia. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpaabot na rin ang pagbati sa kaarawan ni US President Donald Trump si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Laman ng kanyang mensahe ang hiling para sa mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay sa darating na mga taon. Umaasa rin si PBBM na patuloy na lalakas sa matatag na pagkaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delfin na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Tapos na ang giyera at nagkasundo na ang Amerika at Iran ayon kay United States President Donald Trump. Ayon naman kay Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, nakatakdang nagdaan ang kasunduan sa darating na Biyernes oras sa Amerika. Wala pang tugon ang Israel sa anunsyo. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Ipinag-utos na ni United States President Donald Trump na alisin ang US blockade sa lahat ng Iranian ports. Kasabay ito ng anunsyo ni Trump na naisapinal na ang US-Iran deal, hudyat na tapos na rin ang giyera. Tiniyak rin ni Trump na malaya na ang paglabas at pagpasok ng langis at kargamento sa Strait of Hormuz. Kinumpirma rin ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ang anunsyo at batay sa napag-usapan, agad nang ititigil ng magkabilang panig ang lahat ng military operations, kasama na ang sa Lebanon. Ang kasunduan ay lalagdaan sa June 19 sa bansang Switzerland.
Kinumpirma rin ito ni Trump kaya asahan aniya ang muling pagdami ng supply ng langis sa pangdaigdigang merkado. Sa ngayon, pagtutuunan naman ng pansin ang mga teknikalidad ng kasunduan. Sa kanya namang pahayag, sinabi ni Iran President Masoud Pezeshkian na sang-ayon si Supreme Leader Mojtaba Khamenei na makipagnegosasyon at ayon dito, makikipagkasundo na sa ikabubuti ng kanilang mamamayan. Ayon kay Pezeshkian, bagamat may pagtutol sa panig ng Iranian military, wala aniya silang opsyon kundi sumunod sa Supreme Leader. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت و تمام اکثریت قاطع نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیکنن دولت همه. Ngunit nilinaw ng Iranian leader na hindi sila sumusuko sa sinumang kapangyarihan, kundi ang itaguyod ang karapatan ng lahat ng Iranians. Hindi na sa isang grupo lamang na pinatutukuyan ay ang Islamic Revolutionary Guards. Nais ding makasiguro ni Iranian Parliament Speaker Mohagar Galibaf na walang magiging paglabag sa kasunduan. Anuman aniya ang pinag-usapan ay dapat tuparin ng magkabilang panig ng walang anumang kwestiyon. Nagbabala rin ito sa Israel na poprotektahan ng diplomasya ng Iran at ng pwersa ng Lebanon ang soberanya nito anuman ang mangyari. Nangako si Galibaf na bubuwagin nila ang inuugaling panggigipit ng Israel sa Lebanon. Nauna nang sinabi ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi parte ng kasunduan ng US at Iran ang Israel. Noon pa man, sinabi ni Netanyahu na bagamat magkaalyado sila ay meron silang independence pagdating sa kani-kanilang estratehiya. Kaya kahit may gumugulong na usaping pangkapayapaan ang Iran at US, tuloy ang kanilang pag-atake sa Lebanon. Pinakahuli ay ang pag-atake sa komunidad ng Dahiya sa Beirut na mismong si Netanyahu ang nag-anunsyo. Ngunit nilinaw nito na wala silang ibang target kundi ang baluarte ng Hezbollah. Bahagi aniya ito ng surgical strike na iniutos niya sa Israel Defense Forces bilang ganti umano sa pag-atake ng Hezbollah sa kanila. Ayon kay Iranian political analyst Sayed Marandi, kung hindi susunod si Netanyahu sa kasunduan, mababaliwala lang ito. We haven't reached the final text, but the framework is pretty clear. They carried out that attack just to say that they will not be abiding by an agreement, and if that's the case, then again, as I said earlier, there will be no agreement. Aniya, wala pang dokumento ang nasabing kasunduan, kundi framework pa lang, taliwas sa inianunsyo ni Trump. Malinaw ang isa sa red line ng Iran ay ang Lebanon, kaya kung patuloy na aatake ang Israel, mangangahulugan ito na hindi ito kayang kontrolin ng US, kaya tiyak na aatras lang ang Iran. The attack obviously was to prevent a deal from happening, to agree upon a MOU. And I think that will have an effect because the Iranians are saying that either the Americans are not serious or that they are incapable of controlling the situation. If the Americans are incapable of controlling the situation, then there's no reason to negotiate with them. If they're not serious, then again, there's no reason to negotiate with them. Matapos ang anunsyo ni Trump, wala pa rin tugon si Netanyahu. Ayon kay Marandi, kung magpapatuloy ang Israel sa pag-atake, patutunayan lang ni Prime Minister Netanyahu sa buong mundo kung sino ang dapat sisihin sa nangyayari at dinaranas ngayon ng global economic crisis. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malugod na nagpahayag ng suporta ang ilang world leaders at organisasyon sa naabot na kasunduan ng Estados Unidos at Iran. Ang Prime Minister ng United Kingdom na si Keir Starmer, binigyang diin ang malaking kahalagahan sa buong mundo ng kasunduang pangkapayapaan ng Iran at Estados Unidos. Ayon naman kay French President Okay mga kapolitika, ano lang po, konting comment lang. So yung balita, it is interesting, yung scope natin na may mga balita siya on leaders sa iba't ibang bansa. On the case ng Iran at saka US, mayroon silang diplomasya doon.
na ginagawa, no? Ang problema lang, kasi meron din independent na galaw yung Israel na isa sa yung kaalyado ng US. So, syempre, parang religious war siguro yan kasi syempre naniniwala pa sila sa mosaiko, di ba? O, on lang to, mga politika. Comment lang to, pero yung ugat siguro dyan, di ba yung doktrina bibliko sa lumang tipan na eye for an eye, tooth for a tooth, kaya medyo marahas yung Israel. Pero kung gagamitin na nila, hindi kasi sila naniniwala kay Jesus Christ, yung mga Hudyo, yung kanilang religion, yung Jewish religion nila. Naka-stuck pa sila sa lumang tipan. Kasi sa panahon ni Kristo, ang sabi dyan, love your enemy, ibigin mo yung kaaway. So, napapalibutan sila ng mga Muslim, di ba, yung Israel. So, this is at least politics, no? The way the politics is working in Israel. Iba naman yung sa atin, no? So sila, iba yung kanilang dilemma at problema. Wala silang siguro ganong katinding corruption, unlike dito sa Pilipinas. Pero syempre sa Israel, iba naman yung kanila kasi talaga kikipagbakbakan sila sa kanilang mga kaaway sa relihiyon. So, yun naman talaga yung punot dulo dyan. Pero yun talaga yung nature ng tao siguro. So, tuloy na natin. Emmanuel Macron, ang kasunduan ay bunga ng masinsing diplomasya na sinuportahan ng iba't ibang mga bansa. Nagbigay din ng positibong pananaw sa nabuong kasunduan ang Germany at Japan. Samantala, binati rin ni United Nations Secretary General Antonio Guterres at nagbigay ng pagbati sa US at Iran at sinabing itinuturing itong mahalagang hakbang tungo sa mapayapang pagresolba ng sigalot sa gitnang silangan. Yun naman talagang mahalaga, di ba? So, kahit na iba yung sa iba't ibang mga lugar, yung mga world leaders nagpapahayag ng suporta doon sa pagkakaroon ng kasunduan ng US at Iran. Naisip kasi nila na lahat ng tao ay apektado. Pag ganun yung nangyari, mag-shift yung industry. Kung masyadong mahal natin, hindi na masustain. Mag-shift ng industry ang mga bansa. Hindi na sila gagamit ng fuel kung ganun lang. Di ba? Marami namang alternative. Meron niyang mga naiimbento na galing sa lang daw, sa I don't know, mga politika. Galing lang daw sa sa yung frequency, radio frequency, yung magiging energy. Diba? Meron din naman yung sa kay Tesla na galing lang sa galing lang sa parang nandito lang sa potential energy na parang i-store lang nila yung parang electricity. Tapos meron naman iba na basta maraming mga free energy na konsepto na yung hindi nabibigyan ng daan kasi syempre inuuna itong maubos na fuel. Pag naubos na, nag-deplete na yung mga sources niyan, ay maraming alternative. Diba? So, iwan natin. Iwan ko lang, di ako sure. Pero, maraming mga, di ba, nakikita natin minsan na mga sources ng energy na pwede, there is a potential. Pero, sa iba, lang daw yan, scam lang, ganyan. Pero yung science, mahanap yan ng paraan. Kasi, syempre, ang tao ay gustong gumaan yung pamumuhay. Kung ganyan nga kabigat yung pamumuhay dahil ang mahal-mahal, hindi ka nagagamit ng mga machines na gumagamit ng ganyang power. So, there are alternatives of power, di ba? Kahit nga sa electricity, di ba, may alternative yung solar,
pwede tayong pumili ng ganun. May kamahalan lang yung umpisa, but you can sustain, if you can sustain, pagdating ng panahon na tuloy-tuloy na yung ano mo, libre, mababawi mo din yung gastos. Maganda naman yung balita, no? We have other videos here. Kaya lang, maybe if kaya pa ng power natin, ako, parang lupat na yata ako. Kung kaya pa ng power natin, we will have another video. Pero doon na tayo sa regular. Parang ano na tayo doon sa season 2 ng politikahan session natin. Episode 30 na tayo, no? So this is episode 2 pa lang ito ng headline, politikahan news. And then we also have this politikahan, no? Yung wala lang ano sa oras. Well, this headline, more or less 1 hour ito. Or more than 1 hour or 2 hours. It depends sa covered ng ano natin. Pero hindi ito bababa ng 20 minutes yung pinakamaikli. So, ang control dito sa headline is maiksi at saka pwedeng mahaba. Wala siyang limit sa mahaba ang oras. As long as kaya natin gawin. Pero, syempre, dahil nga sa may limitasyon yung ano natin, yung katawan natin, ay yun yung nagde-determine. Unlike sa regular session na talagang maximum tayo ng 39, minimum of 30. And yung ano naman, special edition, that is 2 hours. No? 2 hours, maximum is 2 hours and 10 minutes or 9 minutes. Parang ganun yung ano doon sa pwede naman siguro ako dito mag-ano na lang ng international politics kung yun ay okay lang, no? Okay lang po. International, pero mag-ano din kayo mga kapolitika, gumawa din kayo ng sarili nyong research. So, international politics and even international law. Okay, so i-link agad natin siya. Ang ano kasi natin, ang discussion, although may scholarly approach tayo, pero inililink natin sa nangyaring balita, no? So, yung kung makikita natin, di ba, mayroon dyan Iran, US, and then Israel. Yung Israel talaga, wala silang lugar, no? Until nanalo yung mga allied forces, binigyan sila ng lugar dyan sa Middle East. Ang problema ay, yun, sinuportahan sila hanggang sa naging mayamang bansa sila, naging makapangyarihan din yung Israel. Alam naman natin na former yan na bayan ng Diyos. Now, the politics comes on this on this group of nation. Kasi ang Muslim nations, iba-ibang estado yan, pero isa lang sila na nation. Ang nagpapaging isa sa kanila ay yung kanilang paniniwalang reliyon. So, doon pumapasok yung politics nila. So, the agenda now, ibig sabihin kasi yung politics nila is their own agenda or what they believe, no? Alam naman natin sa politics, meron dyan pinag-aaralan na political ideology. All of this is a bit of odd because we will be talking here of religious ika lang may ano lang dito. Thus we will be talking here of religious organization, Muslims, and then these Jewish religion. Judaism, okay. So, yung pala yung religion nila, no? Judaism. Baka mga concern dyan. Paano yan naging politics sa reaction page politika? I-religion naman nila yan. Yung politics kasi, di ba? Ang pinag-uusapan dyan ay mga konsepto katulad ng kapangyarihan, konsepto katulad ng ideology. So, what are the ideology?
So pag sinabi mo political ideology, yung main political ideology natin is communism, democracy, socialism, and then meron din yung sa World War II, sa Axis force, meron tinatawag na fascism. It's a form of dictatorship, pero to the extreme right sila. And the opposite of that is socialism, another form of parang dictatorship siya kasi nadidiktahan niya ng isang pinuno yung gobyerno. Only that in fascism there is still a working capitalistic state. Naniniwala pa rin sila sa laissez-faire economy or free trading, and the person or the people or the citizen inside the country are permitted to have private ownership. Unlike here in socialism, parang si yata dyan yung proponent sa socialism, kasi yung president ng Russia noon during those times is si Lenin or Stalin, no? So parang Leninism yun, the socialism of Lenin, parang ganon. And then another version of that came out, yung tinatawag naman na communism. No? So an Italian political philosopher, a French political philosopher by the name of Karl Marx, no, ay lumabas. Meron naman siyang Communist Manifesto naman. So itong communism parang magkaparehas ito sa socialism. No? Only that in communism, meron siyang tinatawag na armed struggle. Nagkikipaglaban siya gumagamit siya ng dahas. So, nasaan yung politics dyan sa Middle East? Yung nila, political ideology nila, kasi kung titingnan mo yung Israel, ay meron silang prime minister. So, parliamentary form of government yan. So, doon mo makikita sa form of government minsan yung kanilang political ideology. Only that, the propaganda and the agenda is somewhat defeated because of their religious ties to the government or what the people, most of the people believed. Ibig sabihin, hindi katulad yan ng Pilipinas na we completely honor this separation of church and state. So, okay lang na may mga Muslim tayo sa Mindanao, di ba? So, wala namang ganun katulad doon sa na porque Judaism and then Muslim magkalaban talaga. Walang ganun. Sa atin talaga na-define sa ating constitution yung separation of church and state. So, hindi tayo namang problema masyado sa dami ng mga religious sect and religious organizations sa Pilipinas. Unlike dyan sa Israel, I think of course, if they have defined, so for example lang ito because I'm not yet sure if they have that also kind of framework in their constitution, if maybe they adhere to a fixed or reading constitution, because most of the parliamentary form of government, di ba, kung kunin natin sa model sa United Kingdom, do not have this written. So they have only unwritten constitution. Now, pagdating sa Israel, for example, kahit na parliamentary sila kasi nag-evolve naman yung mga form of government, yung constitution. Pero they are adopting these fixed written laws or written constitution. Although parliamentary sila, pero meron silang written constitution, and they have expressly defined, worded in the constitution na there is separation of church and state. So, there is still a possibility that the action of the government could still be influenced by the dominant religion. Of course, the dominant religion in Israel is Judaism. Parang bawal ka nga yata dyan magbasa ng Bible. I just don't know pag nandun ka sa Israel. Hindi natin alam, pero parang pinagbabawal nila dyan yung pugbasa. Pero hindi ako sure doon hindi ako sure. Judaism kasi, ang gamit nila ay lumang tipan. No? So, New Testament, siguro bawal yung New Testament. Kasi hindi nga sila naniniwala dyan kay Kristo na bumalik si Kristo na. Yung inaasahan nilang Kristo ay hindi pa bumabalik. So, si Kristo bumalik, umakyat na nga, di ba? Sinave na yung mga
kasalanan natin sa kanyang pagpapako sa krus. No? Politika. So now, the interesting part is that the agenda of this country, Israel, yung nagiging agenda nila in terms of political of international politics is their boundaries with these Muslim states. Una na dyan talaga is yung nandyan mismo sa Gaza Strip. Pero ay to silent yan ngayon. So, parang napunta na sila ngayon sa Lebanon. Halos lahat ng mga nakapalibot sa kanila ay Muslim state ay inaaway nila. Kasi nga, yun yung ano nila ay mga Muslim. Kasi yung ano na yan, yung doktrina ng mosaiko na yan, naniniwala sila na an eye for an eye at tooth for a tooth. Talagang pagkaaway nila, pinapatay. Ganun yung ano nila doon. Kaya, di ba nga sa Bible, iglesia yan na pisikal. Di ba? Sa pagdating ni Kristo, inano niya yan, linuma niya yan na lumang tipan. Kasi ang pinamahalaan ni Kristo ay spiritual na church. Kaya, di ba, huwag na kayo magtayo ng mga templong ginawa ng kamay. Hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? So, spiritual aspect na. Di ba? Pati nga yung pag do this in remember of me, yung pag yung Last Supper, hindi naman yung physical na tinapay kasi ang tinapay na tinutukoy doon ay yung nagmumula sa langit. Diba? So, also, it is, of course, not a physical bread. Diba? Sabi nga doon ni Kristo, hindi nyo ba alam na tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita, diba, na lumalabas sa bibig. No, mga kapulitan, parang magiging Bible study yung datingan natin. Pero Israel kasi ito, kailangan nating maintindihan yung politika nila doon. Ba't ba ganyan ka, reaction page politika? Parang ang galing-galing mo, hindi po. You can have your own research to confirm. No? Tapos i-comment nyo na ko, hindi naman, mali naman yung sinabi mo, ganito, ganyan. Okay. So, okay lang pa pag-usap? Of course, okay lang ito kasi this is politics. This is, itong nagbalita Pilipino naman ito, Tagalog naman yung salita natin, di ba? Na minsan nag-i-English lang tayo na pa-konti-konti lang. Di naman lahat. So, naisya na kayo, sinisipon ako mga politikahan. Sana yung pamunas ko dito, malayo. Ito lang muna yung papunas ko, ha? Sandali lang. Oh. Ilang araw na rin yung yung sipon ko. May withdrawal syndrome ako kasi I am trying to quit to smoke. Ito nangyayari sa akin. I'm trying to purify my body. Diba? Because of course, our body is sinful, diba? Because of these spices, diba? Oh, yeah. Lalabanan nyo yan, mga politika. Now, going back to Iran, US, and Israel. So, tingnan nyo yung yung US, kasi wala siyang masyadong attachment sa kanyang religion. Kasi, patterned naman yung, natin, yung constitution after US. So, meron din silang expressly worded na separation of church and state sa US. Kaya, mayroon doon mga Muslim. No big deal sa kanila yon. Kaya, itong US kasi, siyempre, sinusuportahan nila yung Israel kasi nga yun yung chosen people of God before. Pero ang nakalimutan ng US na hindi na yan ngayon chosen people, iniwanan na yan. Yan nga yung nagpapako sa krus kay Jesus Christ. So, sila yung nanatili sa kasi matitigas ang ulo niyan. Itong US naman yan, sumusuporta sila kasi parang nabubulag din sila sa Israel. Ako, mga politika. Sabihin niyo, baka mali naman yung sinasabi. Di mag-research kayo. Yanahin nyo kung ang sinasabi ko din ay tama o hindi. Now, okay sa US, di ba? Parang gano'n, nagkakasunod sila. May disagreement na nga si Trump at saka si Netanyahu na, di ba, sabi ni Netanyahu, sige, magkaalyado naman kami ng US, pero meron kaming sariling Kasi iba nga yung nila, paniniwala. Diba? Ito, haka-haka natin to. Pero sabihin mo haka-haka, pero you disprove my claim na ang kanilang ginagawa dyan ay
may connection sa relihiyon nila na Judaism. Galit yan sila sa mga kaaway nila. Diba? Yung mga infidel na tinatawag. Yung ganun din yung mga Muslim, yung mga Zionist, diba? So, kung titingnan mo yung dalawang relihiyon na ito na naglalaban, walang ano dyan, wala yan sa doktrina Kristiyana na mahalin mo ang kaaway, diba? So, makikita mo yung kanilang ignorance doon sa bagong kautusan. Kaya nga may bagong tipan, may lumang tipan kasi linuluma ng bago. Diba? Eh, paano yan? Yung lumang tipan, 2,000 years ago na rin, di luma na rin. Hindi. Ang nagpapaluma is yung pagdating ng bago at yung statement na linuluma niya yung luma. Diba? O ganun. Ibig sabihin may bagong utos. Maraming bagong utos. Diba? Tulad ng dati, bawal pumatay. Ngayon, sabihan mo lang yung kapatid mo na raka. Yun. Same as killing brother yun. Tapos parang pagpatay na rin yun, mas masahol pa. Raka o ulul, gago, di ba? Kaya nga, ini-emphasize natin dito na iniiwasan natin yung mga salitang ganon. Di ba? I hope na, mga politika, kasi mahirap na. Kasi di ba tayo ay bansa na naniniwala kahit pa paano sa Panginoon. Hindi naman tayo Japan, yung mga Japanese. Kung yung mga Japanese, awa tulong ng Diyos, ay meron na rin dyan mga naniniwalang tao. Mga Japanese mismo na naniniwala na sa Diyos. Pero konti pa lang sila. Balik tayo doon sa US na at Iran na kasunduan. So, sabi ng political analyst nila, di ba, dyan sa Iran, yung English nga, marunong siya mag-English fluent. Sabi ay, mawaliwala din yung, pag laging sumasalakay yung Israel. Ibig sabihin, on that portion sa Lebanon, kasi siyempre, itong Iran, kakampihan nito yung kanyang mga kabarong Muslim. Yung Lebanon dyan, ay mawaliwala yung kasunduan nila. Kasi hindi makontrol ng US yung aksyon ng Israel. Naalala nyo yung Israel, pinabayaan yan ng ating Panginoon, di ba? Nandun sila, nangalat sila kung saan-saan sila, wala silang matirahan. Di ba, nagkaroon ng sigalot sila before World War II. Yung mga Jews ay inalipos na sila ni Hitler sa Germany. Tapos, basta pinaguhuli sila kahit walang kasalanan. Just on the issue of cleansing, no, na tinatawag yung paglilinis ng kanilang mga lahi sa Germany, because Germany believe that they are superior. They came from the Aryan race, unlike dito naman sa mga Hudyo na para sa kanila ay mababang tao. Parang yung pagiging isang uri yan ng katulad din yan ng mga sumakop na Espanyol, di ba? Ang tingin nila sa atin ay mga Indio o mga Indio, ibig sabihin mga may itim, mga pangit, gano'n, o mga politika. Pero tingnan nyo yung nangyari sa atin, linahian tayo ng mga mananakop ng mga puti. Hindi tayo ay kahit pa paano ay, di ba, ay tumangos-tangos ng konti, no? Tumangos-tangos ng konti ang mga ilong ng iba, ha? Hindi natin. Kasi, siyempre, yung mga ibang Pilipino, inasawa ulit ng mga Pilipino, no? Kaya, yun, bumabalik din, nagpa-platin din yung mga ilong nila na mga politika. Ba't ba tayo napunta dun sa ilong? Sige, balikan natin, ha? Saan na ba tayo? Sa US and Iran, ano? So, mapapaliwala yung pinag-uusapan. Ako, mga politika, pasensya na kayo kasi pala ito, headline. Pero okay lang. Haba yung natin, medyo ginaganahan tayo ngayon. Ako, mga politika. So, yung dyan, ito politika pa, wala pa tayo sa international law, ha? Nako, mga politika, meron pa palang international law, ha? So, yung dyan, yung kasunduan dyan ng US, yun na mismo yung international law na, okay, pipirmahan na nila, may susundin silang ganito. So,
bakit international law? Sila lang naman ang pipirma. Kasi the two countries, when they decide, it will although the party signatory is only two, but sometimes it affects the whole world. No, nako mga politika. Ako agree kayo sa akin. Bakit it will affect the whole world? Because they are trying now to emphasize the understanding, their agreement to stop their war. So it will affect technically the whole world. So, di ba, sabi nga nila, dadami na naman yung mga langis. Kasi iniisip nga nila, nakabalik na naman. iniisip nga nila dyan na wala na. Mag-shift na talaga yung technology. Di ba? Yung mga electric vehicle, baka yun yung priority na i-develop. Baka dumating na yung time na magsilipara na yung mga lumulutang na vehicle, yung diba? May mga ganun eh. May mga ganun talaga na pwede na sana. Kaya lang, syempre, mayroon tayo tinatawag na cartel ng langis. Na yun na nga, sila, sa kanila yun. Pati US din, mayroon mga oil reserve yan. So, hindi pa nila pinapayagan yung new technology. Kasi, pera yan, diba? So, pag hinihinto nila yan, wala na. Walang perang iikot kasi wala silang andun na lang, isipin nila, andun lang yan sa ilalim ng lupa. Hindi na mabibenta. Iba na yung technology. Kaya, di ba, I don't know if maniniwala kayo. So, this is also one of the political agenda. Although mapansin nyo, it is part of the industries or negosyo sa buong industriya ng langis. Pero, nababalot yan ng politika kasi nga, may mga technology na pwede na sana. Pwede na sana, mayroon na baka kung hindi lang hinadlangan ng langis na yan, blisig din yung langis na yan. Kung hindi lang hinadlangan ng langis na yan, baka may teleportation na. Yes, totoo talaga. Kaya kasi ng mga machines na ngayon sana yan at ang isip ng tao. Kaya lang, doon, humihinto doon. Kasi siyempre, pag teleportation, massive amount of energy na yan. Kung gagamit ka na ng mga diba, ng mga teorya ni Albert Einstein. Ako, maintindihan nyo pa kaya yun, ako. So, yung dyan, yung international papasok, diba? Ang problema sa Israel, walang international sa kanila. Basta, sige, pagkasundo kayo dyan ng Amerika, basta kami bubomba kami dito. So, ano magagawa ngayon ni Trump? Kaya aawayan niya ngayon si Netanyahu. Nako. Si BBM, maganda yung ating president. Ano ba namang sinasabi mo? Ibig sabihin, may magandang nagawa yung ating president. Mayroon. Ba? Ano bang magandang nagawa? Syempre, parang gusto niyang pagkaisahin yung Kongreso, di ba? Sa nakrinig natin. Tapos, yung yung pagbati niya, di ba? Kay President Donald Trump. Tapos, bibisita siya sa Russia. No? Baka yung mga DDS, relax lang kayo kasi, syempre, we're just stating the news. Parang inuulit lang natin. May mga DDS na nagsabi na, nako, nag-traitor siya, ganito. Well, ako actually, medyo nalulungkot kung ihihinto yung Blue Ribbon na gustong mag-imbestiga dyan sa 18 Marines. There is a possibility na ihinto nila. So, baka masabi talaga ng tao na masyado na talagang halata. Kaya, syempre, nawawala ng tiwala ng tao. Pero kung sinseridad, di ba, mag-inhibit yung mga senador na inakusahan kahit dyan sa majority bago na yan, okay yun, di ba, mga politiko. Halimbawa, mayroong tinanggap ayon sa 18 Marines na maleta yung ganitong senador mo, si Senator Erwin, diba? Parang gano'n, di ba? O edi mag-inhibit yung mga inaakusahan para maimbestigahan.
formal. Pero I doubt na itutuloy. Hindi tayo kumakampi sa mga DDS, wala. Pero siyempre, wala tayong magagawa. Relax na tayo. Kahit man si Senate President, Alam Peter Cayetano. Kasi, di ba, dadalo, parang there is a special session para pagkaisahin sila. Ngayon, baka lumipat na daw si Senator Joel. Di natin malaman kung totoo. Pero ayon sa mga DDS, na mayroon tayo siguro kung kaya ng powers ko, mayroon tayong isang video na may mga DDS doon na magsasabi na parang kung mayroon akong nakita, baka ito yung makita natin si Attorney Harry Roque yata. No? Ito talaga yung DDS lawyer na talagang siya, diehard siya na gusto niyang pabagsakin si President Marcos. So, alam mo mga kapolitika. Sabi niya ay parang may kompromiso na pag lumipat si Senator Joel, mawawala yung mga kaso. So, di ba parang siguro naisip na useless din. Pero ang kawawa si Senator Jinggoy. Dapat din pala si Senator Jinggoy ay, sige, malipat na ako sa inyo. Kung ganun lang din pala ang mangyayari. Di ba? Para kung totoo yun, hindi natin pala sabing totoo yun. Pero kung totoo yun, dapat inabisuhan nila, uy, Senator Jinggoy, ano ka na lang? Nasabihin mo, lilipat na lang ako para wala ng kaso. Pero hindi natin alam. Baka naman hindi totoo. Kayo naman. No? Teka, may nalaglag. Yan nga, ano lang ako ng sipon ko. Sandali. Sarap may sipon, di ba? Hinihingot-hingot ka. Nako? Wow, politika. Parang, kukunti na lang sila doon. Ilan na lang sila doon? So, pag may mga kaso pa, baka yun na ang gawin. Ako, hindi natin alam, ano lang ito. Nako, kayo na. May overload yata yung ano natin. Teka lang ha, baka mag-ano ito. Baka may problema na dito, no? Okay lang kaya ito? So, nag-overload na tayo. Okay lang. Goods pa ito. Uy, hala. Uy, okay na, nakuha ko na yung ano. May problema lang ng konti. Monitor lang natin ha, yung system natin. Baka hindi na tayo nagre-record. Baka politika, balikan natin. Teka lang. Baka may virus na yata, ano? Ba? Sisipok siya ako. Ay, sorry, hindi ko pa. Yan. Hello, mic test. Hello, andyan pa ba kayo? Oo. Wala tayong edit-edit na, no? Makaka-capture na yan kasi tatagal pa tayo. Kaya dito, pag sinipon tayo, maka-cover yan, makikita yan. Appreciate yan siguro na YouTube na ba talaga namang pinaghirapan doon pa talaga sinipon sa set.
doon pa sa studio na sipon eh. Mga politika. So, ilan na lang sila? Bilangin natin ha. Yung 12, ang isa ay nagtatago, 10 na lang. Tapos, yung isa ay nasa kulungan. Yung isa ay nagtatago, 11 na lang. Diba? Yung isa ay nasa kulungan, 10 na lang. Nako, nabawasan na tuloy. Tapos, pag lumipat pa si Senator Joel, 9 na lang sila. So, okay na yon, di ba? Baka matuloy pa ba yung Blue Ribbon bukas? Baka hindi na. Ito seryosong bagay mga kapolitika. Ang sabi ng mga DDS, iaano ko talaga, i-reference ko dito yung DDS kasi ayokong manggaling sa akin kasi syempre nasa gitna tayo at mas matibay kung may reference ka ha mga kapolitika. According sa kanila, talagang tina-timing daw na pigilan yung Blue Ribbon hearing na yan. Kasi yung nangyaring hearing daw, talagang may defining moment daw doon kasi may karagdagang 14. At saka ang sinasabi nila doon, yung sinasabi din ni Attorney Balicod is meron talaga silang mga video, mga evidence no, na gusto nilang malaman muna ng publiko. Kasi kung ikakaso lang, di ba, minsan hindi naman public yung hearing sa mga korte. So, ang gagawin dyan nila is doon muna sa Blue Ribbon. Pero ang pag-asa natin kung mayroong bagong Blue Ribbon na si Senator Erwin Tulfo, para siguro maano din niya yung mga alanganin na mga pahayag ng mga bashers niya, tapos ba. So siguro sana pagbigyan na mag-imbestiga yung Blue Ribbon bago. Do you agree on that, mga politika? So sana naman gano'n, no? Palakpakan natin kung gano'n yung parang ka na rin yata, reaction page politika, parang nagiging DDS na tunog DDS ka na rin. Hindi po, no? Okay. Huwag niyo pong bibigyan ng kulay yung stand natin kasi para po yan sa tao kasi protect the public fund. So, para lang makumpleto yung investigasyon na yan. Kasi public fund yung pinag-uusapan doon. Di ba, mali-maliit ang pera. Paano tayo hindi magkaka-interest doon na maimbestigahan? Ako nakakalungkot nga na, di ba, sa ito totoo naman ito 9 na buwan daw yung pagkahinto nung si Senator Ping Lacson pa yung yung chairman dyan sa Blue Ribbon. Nakakalungkot mga kapatid. Pero kung hindi yan inagaw kay Marcoleta, tuloy-tuloy na yan eh. Nako, hirap talaga. So, napakahirap nun. Kasi siyempre ay legislative branch tapos ganyan. Tapos siyempre wala tayong magawa si Senator Alan siguro kasi yung nirecognize ng other branch of the government. Yung hindi lang talaga nakikialam dyan yung Supreme Court. Pero siyempre dito sa executive, aanohin talaga yan kasi may political nature din sila. Although sa judiciary may politika, pero minimal kasi batas talaga sila doon. So, legislative, puros politika yan. Diba, mga legislative agenda on politics yan. Tapos dito sa executive, ganun din yung pagpapatubad. Well, there is sometimes politics. Diba? Pero, siyempre, basta, politika mahirap. So, I hope na nabigyan natin ng justice yung international law dyan sa nangyayari sa ibayong dagat. Ang international law kasi, ang concern talaga, ang general na niyan is scope, is that is a kasunduan, a treaty between 2 or more states. Yung primary example dyan is the operative law also dito sa Pilipinas, yung UNCLOS, di ba? Yung United Nations of the United Nations was crafted in this organization, United Nations. So, yun yung nagpatibay sa claim natin na kahit na mga dagat basta nasa loob ng teritoryo natin ay part ng Philippine territory.
unlike before when there was the no on clause, pwede tayong pasukin ng ibang mga ano. Hindi ka na say na hindi kami nasa Pilipinas. This is still part of the high seas. Pero sa UNCLOS na yon, United Nations Convention on the Law of the Sea, hindi ka na pwedeng pumasok sa karagatan sa Pilipinas. No? It's already considered as part of the territory. So, without prior notice, without prior, what is this? A kind of, what is this? Kung hindi ka nagpaalam, no? Mahirapan tayo dun. Wow. Tingnan pa natin. Kaugnay niyan, naglabas ng opisyal na pahayag ang Iran Supreme National Council kaugnay ng US-Iran peace deal. Anila, sa pamamagitan ng isang resolusyon ay naisapilan na ang ilalaman ng Memorandum of Understanding upang tapusin na ang gera. Sang-ayon din ito na itigil ang lahat ng pag-atake maging sa Lebanon, immediately at permanently kapalit ng pag-alis ng naval. Okay, so, ano yan ha? Kasunduan yan. So, may kapalit siguro yan, syempre. So, baka, yun, yung binabagay na pag-alis ng naval siguro, naval fleet ng mga US. Diyan sa mga parte ng ano. Sino ba naman magkakagusto na nandyan yung mga, di ba, mga barkong pandigma ng kalaban mo, nakatutok, di ba? Siyempre, yung Iran, natural hihilingin nila na, okay, magkaroon tayo ng kasunduan. This will be part of our treaty na this will give benefit to the whole world. Kasi nga, pag hindi na tayo mag-away, hindi bukas na, tuloy na yung trading. Tayo, parehas tayo dito, diba? Kasi parang may kinukuha din lang yata yung US sa Iran. Parang sige, nag-negosyo din siguro sila. Ilang percent ba yung ano nila doon nakukuha? 20% yata or hindi natin sure ha, pero mga politika. Blockade. Pinupirma rin ito ang petsa ng signing ng peace agreement sa araw ng Biyernes. Sa ngayon, Anida, wala munang pag-uusap hanggat hindi ganap na naaalis ng Amerika ang naval blockade at masusunod ang iba pang probisyon sa kasunduan. Sa kauna-unahang pagkakataon, kumilos ang United Kingdom laban sa Russia sa pamamagitan ng pag-aresto sa isang barko nito sa English Channel. Ang MT Smirtos ay kasama umano sa tagong operasyon ng Russia upang makaiwas sa international sanction. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Did you know there's a new AI tool that allows you to create AI-generated YouTube thumbnails by just pasting a YouTube. Inaresto ng British Armed Forces ang isang oil tanker na Smirtos na pinaniniwala ang kabilang sa shadow fleet ng Russia. Kinumpirma ito ni British Prime Minister Keir Starmer na sinabing ang nasabing barko ay sakop ng umiiral na international sanction. Ayon sa Royal Defense Forces, ang nasabing operasyon ay kauna-unahan na nangyari sa English Channel. Ang nasabing barko ay nasa ilalim ngayon ng mahigpit na pagbabantay ng British troops para sa investigasyon. Ayon kay UK Prime Minister Keir Starmer, hindi nila hahayaang makalusot ang Russia sa paglabag nito sa ipinataw na parusa dahil sa kanilang agresyon sa Ukraine. Pinaniniwala ang gumagamit ang bago na pala yung Prime Minister si Keir Starmer na, nako mga politika. Ito, significant figure din itong United Kingdom, di ba? Binabanggit natin ito sa mga videos natin. Kasi these are one of the references on political concepts. Di ba? In the forms of government, sila isa sa mga modelo ng monarchical system of government until they evolve in the so-called parliamentary system of government and defining the forms of government on the aspect of influencing other potential monarchical forms of government on other parts of the globe, and thus a kind of a chance
or a kind of tendency to shift from monarchical to parliamentary system government, no? So yan yung mga trends, no, ng pag-shift ng mga forms of government sa iba't ibang panig ng mundo dahil yan sa pangangailangan, di ba? Kailangan ng mga taong lumaya. Kaya yun, nag-iisip siguro sila na palayain ng mga politika. Napakahirap ng sitwasyon ng ating ugnayan sa ibang bansa, no? And these things is happening na inaresto yung fleet, no? Siguro kung wala lang yan, hindi papalag dyan yung Russia, pero kung military din nila yan, parang spy na barko, posible magka-problema dyan kasi syempre may mga ego yung mga bansa na yan. Doon nagsisimula yung may share pala ako sa inyo sa Second World War para lang natin makita yung politika dyan sa United Kingdom. Yung nag-umpisa ng World War, alam nyo ba yung United Kingdom, ng Second World War, hindi nyo ba yun alam? Mga politika, Kasi, di ba, si Hitler, may kaalyado siya, yung Italy. Lang sila doon, chill-chill lang, tapos kunyari ganito-ganito. Pero papalawak na ng teritoryo, ini-invade na yung mga ganito-ganyan. Kahit na teritoryo ng Russia, in-invade nga nila, di ba? Sinubukan nila. Sila ay fascism. Sinubukan nila yung socialism ni Stalin. Di ba? Si Stalin yung doon, presidente sa Russia. Lang sila, magkapitbahay lang Germany at Russia. Matindi yung ginawa ni Hitler noon, di ba? Pero hindi pa kumilos doon yung Russia, wala lang sila doon, parang gusto nilang umiwas sa gera. Pero sino ba yung prime minister noong panahon na yon? Sikat na pangalan nito eh. Ika lang nga, pwede ko ito i-research pero nasa dulo na ng dila ko eh. Basta sikat na pangalan nito, Teka lang maingay lang ito pero i-search na natin kasi sayang nandito na tayo. Ayun yun, hindi ko na kailangan itanong kasi mag-iingay tayo, mawawala yung masisira yung natin dyan. Mga politika. Naalala ko din, si Winston Churchill pala. Yan yung nag-umpisa ng Second World War. Akala nyo si Adolf Hitler? Hindi. Napuno na yung United Kingdom. So, itong United Kingdom, hindi ito pwedeng basta-bastahin na. Although, hindi masyadong malawak yung teritoryo nito. Pero ito ay mga unang estado ito ng pinakamalalakas at pinakamayaman. Sa panahon natin ngayon, pinakamayaman na ito. Kasi, syempre, yung hari nila dyan, isa sa pinakamatatag na mga monarkiya sa buong mundo. Yung current na dyan, monarch ay si King Charles, di ba? Matindi yung strategy nila kasi, di ba, yung pag-aari nila is yung Australia, may prime minister yun, independent state yun, pero kanila yun. Part yun ng kanilang tinatawag na Commonwealth. Pati yung yung Canada, yung North America, kung saan nandun yung Canada, sila din yung doon, may-ari. Although, di ba, pero yung mga tao doon, natiling natiling loyal subject. So, kahit tanungin mo pa yung mga taga-Canada, ang hari nila ay si King Charles. Pero ang kanilang prime minister, siyempre yung prime minister nila doon. So, kung aanuhin lang, ito yung may pinakamalaking talaga, yung United Kingdom. So, maliit yung mainland nila, pero yung other properties nila malalaki. Mga politika. So, we are talking here now of international. So, yung United Kingdom during second, kasi 'di ba, may mga parang mga forecast tayo na Third World War. Pero baka ito rin yung mag-umpisa ng Third World War. Tingnan nyo, inuumpisahan na nila. Hindi malayong mangyari yan kasi minsan yung history na uulit lang, di ba? Kasi iniisip na ngayon ng United Kingdom, ang tagal naman magkaroon ng World War.
Bakbakan na yung Ukraine at saka yung Russia, hindi pa World War. Nagbakbakan na laging nagbabakbakan yung Israel, hindi pa World War. Diba? Kasi, bakit hindi nagiging World War? Nagiging local war lang yung nagaganap. Kasi walang sumusuport na bansa. Unlike before, yung Axis force, talagang sila magkakahiwalay na malalaking imperyo. Yung Italy ni Benito Mussolini, yung Germany ni Adolf Hitler na talagang yumayaman, at saka yung Japanese Imperial Army ng kanilang emperador na si Mohito, hindi nakakalimutan ko ng pangalan. So, hindi pa masyado makapangyarihan pa noon yung monarkiya ng Japan before Second World War. Nung natalo sila, doon na humina. Tapos hanggang sa nawala na yung control ng gobyerno sa monarkiya ng Japan. Mahaba tayo, pero sige lang kasi nakakasawa na rin yung politika sa Pilipinas, di ba? Punta muna tayo sa ibahin dagat kasi ito naman yung laman talaga ng balita because this is headline politika and news, no? So sakto lang itong mga komentaryo natin. So, ang nangyayari is, World War siya kasi nga, may pagkampi yung Japan dito sa Pasipiko, puwersa nila sa Axis Force, tapos yung Germany sa parte ng Europa, at saka nandyan din yung Italia, parte pa rin ng Europa. Pero yung Italia, meron na yan sila, mga parang na-establish na mga kampo dito sa North Africa. No, nag-uumpisa na talaga silang magpalawak din ng teritoryo. Kaya lang humina ito kasi kaya nga naging World War to, Second World War, kasi maraming bansa yung sumali. So, una dyan, talaga na bumangga. Kaya matindi itong United Kingdom. Yan yung unang bumangga sa Germany. Si Winston Churchill. Talagang sinalakay talaga nila. Hanggang sa maraming bansa yung sumali, yung mga bansa dyan sa Europa, kakampihan kasi taga-Europe din itong United Kingdom, so yung Hungary, yung ibang mga bansa dyan kakampi, tapos yung Russia, kumampi na rin, siyempre, inaatake sila ng Germany. Supposedly yung Russia, lang sana yan, neutral stance lang, pero sinusubukan sila ni Hitler, no? Kaya, magiging allied force yung Russia, siyempre. Kakalaban. Although, ideologically speaking, magkahiwalay yan na ideolohiya kasi yan, sosyalista yan, magkalaban sana yan, no? Kaya lang, di ba, ang totoong laban talaga, kahit na magkakalaban din yung nagkakampihan, ay nagiging dalawang faction na lang, di ba? Parang Senado lang natin, no? Di ba ito may mga video naman ito, kaya pwede ko sigurong sabihin, di ba binabanata ni Senator Erwin noon, Senator Risa, di ba? Pero ngayon, magkakampi na sila, no? They have a common enemy, yung faction dito sa kabila. Kaya, tapusin na siguro natin ito o idiretso na natin sa palitan. Ako, nahintutuloy tayo dun sa Second World War. Gusto nyo balikan natin? Balikan natin si Winston Churchill, tapos until eventually, kasi nababagalan na yung iba na parang marami ng buhay yung kasi nag-spread na yung gera, di ba? Yung Japan invade na yung Manila. Doon na sumali yung US. Tapos binomba at nagkaroon pa ng mga suicide bomber dyan sa Hawaii, dyan sa sa parang nila dyan sa Hawaii, yung fleet ng Amerika. Parang inatake din sila ng Japan. So, nakisali. At alam nyo naman, di ba, syempre, yung mga mostly ng mga occupied na mga teritoryo ng US ay nandito sa Asia. Especially yung Pilipinas na kinuha ng Japan. Anong ginawa ng US, di ba? Yung kanilang atomic bomb doon talaga sa Japan pinagsak sa Nagasaki at saka sa Osaka. Kaya doon sumuko yung Japan. Kasi siyempre natakot sila, isang bomba lang, thousands yung mga namamatay.
pag di ka pa sumuko nun, hindi pa yun, hindi pa yun nuclear bomb. Ano pa lang yun, atomic bomb pa lang yun. Ako, mga kapolitika. Abay. Baka, sige. Tapos, mag-ano na tayo siguro kasi na din matagal na din yung video natin. Russia ng Shadow Fleet upang iwasan ang sanksyon na nakapataw kaugnay ng giyera nito sa Ukraine. Sinasabi ang Smirtos na may flag na Cameroon ay naglayag mula sa Baltic Port ng US Tiluga patungong Port of Egypt. Samantala nagpasalamat naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa UK dahil sa kanilang paninindigan laban sa Russia. Сьогодні є також за що нам подякувати особливо Британії. Це затримали російський нафтовий танкер своїх ворогів. І це перший такий крок саме британців. Iginiit rin nito ang agarang pag-aksyon ng Europe na makapagpasa ng batas, hindi lamang sa pag-aresto sa mga shadow fleet ng Russia, kundi ang pagkumpiska na rin ng mga langis na dala nito. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. Нафта має зупинятись, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британія. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasawi ang American singer-songwriter na si Olive Tree sa isang helicopter collision sa Rio de Janeiro nitong Linggo oras sa Brazil. Ayon sa ulat, walang nakaligtas sa 6 masakay ng 2 helicopter. Kasama ni Tree ang Argentine influencer na si Gaspar Prem Ogaspi. Katatapos lamang ni Tree ng kanyang concert sa Brazil na bahagi ng kanyang world tour. Iniimbestigahan na ang sanhi ng insidente. At yan ang mga balita sa labas ng Pilipinas. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvie Delphine. Magandang gabi. Isang linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim sa Sarangani, umabot na sa 65 ang bilang ng mga nasawi habang pumalo naman sa 36 ang naitalang nawawala. Ayon sa Office of Civil Defense, ilang lugar ang itinigil na ang search and rescue operations matapos matukoy na wala ng signs of life sa mga natabunang komunidad. Dahil dito, inilipat na ang ilang resources at tauhan sa iba pang lugar upang makatulong sa mga apektadong populasyon. Patuloy naman ang pakipag-ugnayan ng OCD sa mga local government unit upang matukoy kung kinakailangan pang ipagpatuloy ang mga operasyon sa mga naitalang landslide sites na wala ng signs of life. I was there yesterday sa Jose Abad Santos, and isang area doon I think nag-pull out na yung or they called off na yung search and rescue kasi nga napakalaki nung bundok kasi yung talagang bumaba na landslide, so it's very hard, hindi po makakyat yung mga equipment at talagang mano-mano. Bulk of the reported missing are still from Jose Abad Santos, 18. And karamihan dito again are due to landslide. Okay. Meron tayong isang barangay, Patulang, na 10 ang reported doon. And I think if I can recall, 7 doon ay isang household na natabunan ng landslide. Asahan na ang mapinsalang mga bagyo ngayong umiiral na ang El Niño phenomenon. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, maaaring maulit ang mga super typhoon na dati nang naranasan sa bansa. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Very unusual po kapag meron po tayong El Niño, lalo na po yung mga naging erratic na mga bagyo at yung pong mga typhoon at super typhoon category. So, noong time na 2009-2010, El Niño, meron tayong Andor, tropical storm siya. Yung mga typhoon, super typhoon yung sila Pepe, sila Uwan. So, yung pong mga time na yun, sila Milenio, yun po ay nangyari sa panahon po ng El Niño.
Malalakas at mapaminsalang mga bagyo ang pupwedeng mabuo sa huling quarter ng taong 2026. Yan ang babala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kaugnay ng pagsisimula ng El Nino conditions sa Pilipinas. Sa mga nagdaang peligrosong bagyo na dumaan sa bansa, kadalasang timing ito tuwing mayroong El Nino, gaya ng bagyong Milenyo noong 2006, Ondoy at Pepeng noong 2009 at Uwan nito lamang 2025. Ayon kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis, bagaman mas kakaunti ang inaasahang bagyo kapag may umiiral na El Nino, mas mataas naman ang tsansa na malalakas o pumasok ito sa typhoon hanggang super typhoon category. Kasi usually po kapag ganyan, October, November, December, yung mga crossing, yung po yung patapos na yung habagat, and then yung po yung tropical cyclone development, medyo malayo po sa Pacific kasi mas mainit pa po dyan sa gitna at silangang bahagi ng tropical Pacific. Kaugnay nito, ginugunita ng DOST PAGASA ang Typhoon and Flood Awareness Week mula June 14 hanggang June 20, 2026, kasabay ng panawagan sa publiko na paigtingin ang paghahanda laban sa mga peligrong dulot ng bagyo, baha at iba pang extreme weather conditions. Inilunsad din ang PAGASA National Hydrometeorological Observing Network o Panahon Mobile Application na magbibigay ng mas madaling access sa mga impormasyon tungkol sa panahon at mga babala sa sakuna. Ang Panahon Mobile Application ay isang digital platform na naglalaman ng real-time weather data at mahalagang babala tulad ng tropical cycle bulletins, thunderstorms, heavy rainfall warnings at mga flood advisory. Mayroon din itong location-based alerts upang makatanggap ang mga gumagamit ng mga advisory na angkop sa kanilang lugar na makakatulong sa pagpaplano at paghahanda. Isang hakbang ito ng PAGASA upang mas mapalapit sa mga mamamayan ang mahalagang impormasyon sa panahon at mapalakas ang kahandaan laban sa mga sakuna. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng resolusyon si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para hikayatin ang Kamara at Senado na ilaan ang 14 billion pesos na halaga ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE para matulungan ang mga biktima ng sakuna. Nakapaloob sa House Resolution Number 1118 ang pangangailangan na mapondohan ang pagkakaloob ng food tax at mga sako ng bigas para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at Bagyo. Kasabay nito, nananawagan naman ang kongresista na isa publiko ang ulat ng paggamit ng MOOE ng mga tanggapan ng mga mambabatas. Hindi siguro masama na maging transparent na lang tayo at diretso na lang ibigay ang pondong ito, lalong-lalo na ngayon maraming mga nangangailangan dahil sa earthquake sa Mindanao at ang ating mga darating na mga bagyo. Kaya yan po ang aking panawagan sa Kongreso. Hindi natin kailangan ng additional budget dahil nandito na sa budget ng House of Representatives pati na ng Senado ang available na pondo. Isang senior citizen sa Tondo, Manila ang maayos na naihatid ng UNTV News and Rescue pauwi sa kanyang tahanan matapos ma-discharge sa ospital. Ito ang balita ni Lisel Nael. This is a song about a sleepy monster. Isang 78 anyos na lola na may pelvic injury ang inasistihan ng UNTV News and Rescue matapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang mga kaanak na humihingi ng tulong upang maihatid pa uwi sa kanilang tahanan. Kinailangan ang maingat na paglilipat sa pasyente dahil sa kanyang kondisyon at sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Ang kalagayan naman ngayon ng patient natin is hindi siya makatayo dahil sa meron siyang
dati ng pelvic fracture, and then recently nadulas na naman siya. So minarapat ng kaanak na ipa-check yung pasyente para matingnan nila kung mas lumala yung fracture ng patient sa kanyang pelvic area. Nang maisakay sa rescue Mga kapolitika. So, ano talaga yung sipon ko, di ko talaga maano na. Kaya dahil dyan ay siguro next time na lang muna tayo, no? Nako, sayang, marami pa sana ako. Kailangan we need to also not to abuse our body, no? Kailangan natin ipahinga para, di ba, meron pa tayong another day, no? Na sige. So, abangan nyo na lang kung kailan nalabas yung video natin. Naway meron kayong bagong nalaman, no? Sa ating mga tinatalakay, especially dito sa headline politikahan news. Puro balita kasi ito eh. Okay, so until next time, no, don't forget to like and subscribe to our channel para mas lalo pang dumami ang ating community at para mas lalo pang dumami yung mga videos na papanoorin nyo ng mga magagandang videos natin dito. Bye-bye!